Ang katapatan at kabutihan ay palaging ginagantimpalaan. Hindi man ngayon, pero siguradong darating ang panahon na lahat ng ginagawa mong kabutihan ay babalik at babalik, higit pa sa iyong inaasahan. Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang lalaki na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Si Waralop ay 44 na taong gulang at naninirahan sa bansang Thailand. Dahil wala siyang bahay o pera pambayad sa renta, kaya doon na lamang siya natutulog sa hagdanan ng Waikwang MRT station. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon ay bihira lamang siya namamalimos dahil naghahanap siya ng iba pang pwedeng pagkakitaan, tulad na lamang ng pagiging parking boy, kargador at iba pang trabaho upang may maibili ng pagkain sa araw-araw. Masaya siya dahil kahit kaunti lamang ang kanyang pera ay pinaghirapan niya naman iyon. Subalit, noong taong 2019 ay nangyari ang isang bagay na hindi niya lubos na inaasahan. Matapos ng halos buong araw na pagbibilad sa init ng araw bilang isang parking boy, ay pumunta na siya sa hagdanan ng nasabing MRT station upang magpahinga. Inilatag niya na ang kanyang karton, kinuha ang kumot at nilagay ang maduming bag sa kanyang ulunan upang magsilbing unan. Matutulog na sana siya noong mga sandaling iyon nang makita niya ang isang lalaki na tumatakbo upang maabutan ang tren na noon ay malapit ng magsara ng pinto. Madalas naman siyang nakakakita ng ganoon, subalit noong mga sandaling iyon ay nakita niya na may kung anong bagay ang nahulog mula sa bulsa ng lalaki. Habang tumatakbo papalayo ang lalaki ay kaagad niya itong pinulot. Nakita niya na isa itong wallet. Hindi siya nagdalawang isip na tawagin ang lalaki. Ngunit dahil sa pagmamadali nito at sa ingay na rin ng mga tao sa tren kaya hindi siya narinig nito. Iwinagayway niya rin ang wallet na kanyang napulot sa pagbabaka sakaling bumaba ang lalaki para kunin iyon. Subalit, sumara na ang pinto at tuluyan na nga itong umalis. Nanatili lamang siyang nakatayo, pinagmamasdan ang papalayong tren habang hawak-hawak ang wallet. Ang kanyang napulot ay isa palang designer wallet. At nang buksan niya ito ay laking gulat niya dahil napakaraming pera ang laman noon. Nang bilangin niya ito ay nasa 20,000 baht o kung sa pera natin ay mahigit 30,000 pesos. Marami rin itong credit cards at business cards. Sa buong buhay niya ay noon lamang siya nakapulot ng ganong karaming pera. Maraming tao ang mag-iisip na swerte siya dahil nakapulot siya ng mamahaling wallet na maraming lamang pera. At siguradong hinding-hindi niya na ibabalik pa iyon sa may-ari nito. Maaari niya na sana itong ibili ng bagong damit, masasarap na pagkain o kaya ay humanap ng matutuluyan. Siguro kung ibang tao ang nakapulot noon ay maaaring yon ang kanilang gagawin. Subalit para kay Waralop ay hindi sa kanya ang wallet at perang iyon, kaya bakit niya pag-iinteresan? Sa katunayan ay mayroon lamang siyang 9 baht o 20 piso sa kanyang bulsa noon. Pero mas nanaig sa kanya ang isauli ang wallet na iyon. Iniisip niya rin na baka kailangan yun ng nagmamay-ari nito. Paano kung yun na lamang ang kanyang pera? Baka gagamitin niya iyon sa pagpapagamot o kaya ay may importante siyang bibilhin, kaya talagang ibabalik niya iyon. Noong gabing napulot niya ang wallet ay halos hindi siya makatulog sa kakaisip kung ano ang kanyang gagawin. Paano niya hahanapin ang nagmamay-ari nito? Kinabukasan ay kaagad siyang pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Pinagsulat rin siya ng mga ito upang isalaysay ang mga pangyayari noong napulot niya ang wallet. Hindi naman makapaniwala ang mga pulis nang makita nila ang laman noon. Bumilib rin sila sa kanya dahil sa katapatan nito. Sinubukan rin nilang kunin ang impormasyon tungkol kay Waralop para madali raw nila itong mahanap kung sakaling gusto siyang makilala ng may-ari ng wallet. Sinabi niya na palagi raw siyang naroon sa may istasyon ng tren kaya madali lamang siyang makikita ng mga ito. Dahil sa mga lamang cards ng wallet ay kaagad natawagan ng mga pulis ang may-ari nito. Sinabi naman ng may-ari na pupunta siya sa istasyon ng pulis noong araw na iyon upang kunin ang kanyang wallet. Pagkarating niya doon ay kaagad itong iniabot ng mga pulis sa kanya. Matapos niyang suriin ang wallet at bilangin ang pera ay laking pasasalamat niya dahil walang nawala sa laman noon.
Napag-alaman na ang nagmamay-ari ng wallet ay nagngangalang Niti Pong Trianyos, 30 taong gulang at isang milyonaryong businessman. Bumilib siya sa taong nakapulot nito kaya tinanong niya ang mga pulis kung pwede niya raw bang makilala si Waralop. Kaagad naman tumayo ang pulis at ipinag-utos na tawagin si Waralop na noon ay malapit lamang sa kanilang istasyon. Mabilis naman siyang pumunta sa nasabing istasyon. Wala siyang kaalam-alam na yun pala ang magiging simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Nang magkita sila ay kaagad na nagpasalamat si Niti dahil sa kabutihan nito. At sinabi niya kay Waralop na bilang ganti ay ibibigay niya rito ang kalahati ng pera na laman ng wallet. Subalit ang naging sagot ni Waralop ang lalong nagpabilib sa businessman, maging sa mga pulis. Ayon sa kanya, hindi niya raw ibinalik ang wallet upang humingi ng kapalit. Ginawa niya raw ang bagay na yon dahil sa tingin niya ay yun ang tamang gawin. Napaisip naman ng businessman. Sa panahon ngayon ay mahirap na makahanap ng taong pwede mong pagkatiwalaan. Marami ang nag-aaway-away dahil lamang sa inggit at pera. Pero ang taong nasa harap niya ay isang pulubi. Walang pera, walang tirahan at kahit anong mamahaling bagay. Ngunit sa kabila noon ay hindi niya inisip ang pera. Dahil mas mahalaga sa kanya ang katapatan bilang isang mabuting tao. Dahil sa naging sagot ng pulubi ay nagdesisyon ang businessman na baguhin ang kanyang alok. Sinabi niya na nagmamay-ari siya ng isang kumpanya at kung mamarapati niya ay pwede siyang magtrabaho doon. Libre na rin ang tirahan. Sinabi niya rin na ang taong katulad ni Waralop ang matagal niya nang hinahanap. Kailangan niya raw ng mabait at tapat na empleyado sa kanyang kumpanya. Tuwang-tuwa namang tinanggap ni Waralop ang alok ng businessman. Iniisip niya na ito na ang kanyang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili at mabago ang kanyang buhay sa sarili niyang pamamaraan. Nalaman niya rin na ang businessman ay nagmamay-ari ng napakalaking paggawaan ng mga metal at kilalang kilala sa lugar na iyon. 2 araw pa lamang ang nakakalipas mula nang napulot niya ang wallet ay nagsimula na siyang magtrabaho sa factory. Doon na rin siya tumira sa bahay malapit rito, kasama ang iba pang empleyado. Dito ay unti-unti na siyang namuhay ng komportable. Naantig rin sa kanyang ginawa ang nobya ng businessman na si Tarika. Bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan ay isinama niya ito sa shopping mall upang bilhan ng mga bagong damit at iba pang gamit na kakailanganin nito. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Dahil matapos ibahagi ni Tarika ang kanilang larawan sa kanyang Facebook account ay kaagad itong umani ng maraming reaksyon mula sa netizens. Marami ang bumilib sa kabutihang ginawa ng dating pulubi. Makailang beses rin siyang naimbitahan sa telebisyon upang magbigay ng inspirasyon sa ibang tao. Dahil pinagbutihan rin niya ang kanyang pagtatrabaho, makalipas ang ilang buwan ay naging manager na siya. Malaki rin ang kanyang sweldo kaya nakaipon siya at nakabili ng sarili niyang bahay. Naging maganda rin ang samahan nila ng businessman at pamilya nito. Sa katunayan, ilang beses na siyang naimbitahan na pumunta sa bahay nito upang magkaroon ng kaunting salo-salo. Ngunit paano nga ba naging pulubi si Waralop? Ayon sa kanya, noong sumakabilang buhay ang kanyang ina ay pinalaya siya ng kanyang kapatid. Noong una raw ay mayroon siyang pera kaya may pambayad siya sa apartment. Ngunit sa paglipas ng mga buwan ay wala na siyang maibayad rito. Wala rin siyang permanenteng trabaho kaya nanirahan na lamang siya sa lansangan. Ilang taon na raw siyang naninirahan sa istasyon ng tren. Ngunit ni minsan ay hindi raw siya nagtanim ng sama ng loob kanino man. Nanatili lamang siyang matatag at nagdarasal na magiging maayos rin ang lahat. Naniniwala rin siya na marami pang mabubuting tao ang handang tumulong sa kanilang kapwa, tulad na lamang ng kanyang boss. Sinabi niya rin na ang katapatan at kabutihan ay palaging ginagantimpalaan. Hindi man ngayon pero siguradong darating ang panahon na lahat ng ginawa mong kabutihan ay babalik at babalik higit pa sa iyong inaasahan. Kaya huwag tayong magsawang tumulong sa ating kapwa, may kapalit man ito o wala. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.